Paano mo ilalaban ang pagmamahal mo sa binata kung ang tingin lang nito sa'yo ay bilang isang kasambahay? May pag-asa kaya siyang ibigin ng boss niya kahit na malaki ang estado ng agwat nila sa buhay? Naibigay ni Alexa ang kanyang sarili sa edad na 19 at ang lalaking nakakuha niyon ay ang kanyang boss na si Daniel Marcos. Sabi nga ng iba, mapaglaro ang tadhana at silang dalawa ay napasama. Paano kung ang kinikilala niyang boss ay childhood lover niya pala? Mananatili pa ba siyang katulong nito? Magandang araw, Angels. Isang serious story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng ating video, pa-click din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Alexa's point of view. Halos sabulin ko na ang hininga ko at mabilis na pinunasan ng pawis na naglandas pababa mula sa noo hanggang leeg. Bumuga ako ng hangin at ipinagpatuloy ang pagpunas sa sahig ng dining area. Nasa kalagitnaan ako ng pagpupunas ay narinig ko ang papalapit na sigaw ng mayordoma. Alexa! Tapusin mo na ng mabilisan yan. Inuutusan ka ni Sir Daniel na linisin mo raw ang kwarto niya bago siya umuwi. Alam mo naman na mainit ang ulo niya dahil galing sa trabaho. Ako na muna dyan, umakyat ka muna. Anima ng Elena. Tumangwa ko at iniwan ng basang pamunas. Si Aling Elena na ang pumalit sa pwesto ko. Hinugasan ko munang magkabilang kamay ko bago kinuha ang mga kailangang panlinis at umakyat pataas papunta sa kwarto ng amo ko. Nagtataka lang ako nitong nakaraang buwan na bakit kaming dalawa lang ni Manang Elena ang katulong dito. Kaya pagod na pagod ako sa buong araw kasi halos lahat ay pinapagawa sa akin. May katandaan na rin kasi si Manang kaya hindi siya pwede mapagod, kaya minsan ay ako nang nagvo-volunteer na gawin ang mga pinapagawa sa kanya. Isang taon na akong nagtatrabaho dito bilang katulong. Gusto ko sanang magtrabaho bilang sekretarya sa isang kilalang company, pero ito na ang nabagsakan ko. Hindi naman ako nagrereklamo kasi malaki ang binibigay na sahod ng amo ko at sa pagkakaalam ko'y may kumpanya siya na pagmamay-ari niya. Tuwing uuwi ito ay pagod na pagod ang mukha niya at matutulog na sa kwarto. Si Manang Elena na ang nagdadala ng pagkain ni Sir Daniel sa kwarto nito. At ito ang unang pagkakataon na makakapasok ako sa kwarto ng boss ko. Nang makapasok ako ng kwarto, ay nalanghap ko kaagad ang panlalaki nitong pabango. I think it was Bulgari Man perfume. Aniya sa sarili. Air-conditioned din ang kwarto niya, kaya mabilis kong sinarado ang pinto at marahan na naglakad sa loob ng kwarto niya. Tiningnan ko rin ang bawat paligid at sulok nito. Ang laki at ang lawak ng kwarto niya. Para bang kasya narito ang isang pamilya at mukhang sobrang tahimik naman dito kung mag-isa ka lang na narito. Sana'y ganito rin ang kwarto ko. Meron kasi kaming kwarto ni Manang Elena na magkasama. Malapit yon sa may kusina, gilid ng dining area. Tig-isa kami na mayroong double deck at may 4 na maliit na cabinet na paglalagyan ng mga damit. Pinilig ko na lang ang ulo ko at nagsimula ng maglinis sa buong kwarto. Inuna ko ang paglalagay ng mga maruruming damit na nagkalat sa lapag sa basket para malabhan ko bukas. Sinunod ko ang pagpalit ng punda ng unan at panlatag niya sa kama. I mopped the floor, even the medium size of windows, nakatapat ng gilid ng higaan niya. Ang study table nito ay inaayos ko na rin dahil sa maraming papel na ang nagkalat. Hinuli ko na ang paglilinis sa study table ni Sir Daniel dahil mabilis lang naman iyon linisan. Inisa-isa ko ang mga laman ng drawer niya para makita kung may mga basura ba roon. Pero nanlaki na lamang ang mga mata ko nang may nakita ko at mas lalo akong namula sa nabasa ko roon. Sobrang daming pakete at boxes for safety. Bakit may ganito sa drawer ng boss ko? At sabi pa rito ay XL ang size na naka-indicate sa box at may iba't ibang mga klase at flavor. Hindi ko rin alam sa sarili ko. Kusa na lang gumalaw ang nanginginig kong kamay para kunin ang isang box na flavor strawberry. Hey miss, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Napaigtad ako nang marinig ko ang malakas na boses na yun.
Dahan-dahan kong ibinaba ang nahawakan na box at sinarado ang drawer. Nakagat ko ang ibabang labi dahil sa kaba at takot. Ang boses na iyon ay galing sa kanya. Inangat ko ang ulo ko at nakita ko si Sir Daniel sa pintuan ng kwarto niya. Salubong ang kilay niya habang nakatingin sa direksyon ko. "I said, what are you doing with my box?" Tanong niya pa ulit. Pasensya na po Sir Daniel. Sinabi lang sa akin ni Manang Elena na linisin ko ang kwarto niyo. Tumingin ako sa ibaba dahil natatakot ako rito. "Lord, kayo na po ang bahala sa akin. Grabe, ang sungit ng titig niya. Para niya akong sasaktan." "And why are you holding that, ha?" Mas lalong kaba ang naramdaman ko nang magsimula na siyang maglakad palapit sa akin. Pinikit ko na lang ang mga mata ko at handa na kung ano ang gagawin niya. Baka sampalin niya ako kasi pinapakialaman ko yung mga gamit niya. Naramdaman ko ang presensya ni Sir Daniel sa harapan ko. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. "Look at me while I'm talking to you," he said using his deep baritone voice. Dahan-dahan kong idinilat ang mga mata ko. Nahigit ko ang hininga nang malapit na ang mukha nito sa akin. My heartbeat went fast when I looked in his tantalizing black eyes. "Answer my question, Alexa." Tumindig ang balahibo ko nang tawagin niya ang pangalan ko. Ilang buwan na rin kasi na hindi ko narinig na banggitin ni Daniel ang pangalan ko. Dahil ang boss ko ay masyadong tahimik at hindi basta nagsasalita kung walang iutos. Kumurap-kurap ako bago nagsalita. Kasi yung paglinis ko sa drawer mo, nakita ko lang naman na naroon na yun. Tsaka nahawakan ko lang kasi inaayos ko lang talaga. Sorry po." Mahinang sambit ko. Bumuntong hininga si Sir Daniel at lumayo sa akin. Tinitigan ako ng malalim. Gusto ko nang umalis. Grabe yung atmosphere dito. "Okay, leave now." Utos niya at wala akong sinayang na oras na tumakbo palabas ng kwarto niya. Pero bago pa ako tuluyang makalabas ay tinawag niya ang pangalan ko. "Alexa." I stopped, catching my breath. Mabilis akong lumingon. His lips formed a playful smirk. "Curious ka ba sa laman ng box? Gusto mong subukan natin ngayon na?" Bigla namang nanlaki ang mga mata ng dalaga sa narinig niya. "Bastos!" Nais niya sanang sabihin sa lalaki, pero tumahimik na lamang siya. Tumalikod ako at mabilis akong tumakbo palayo sa kwarto niya. Nang makababa na ay pumunta ako sa kusina at uminom ng tubig. Si Manang Elena ay tinignan ako na puno ng pagtataka habang pinupunasan ng mga plato. Hinawakan ko ang bandang puso ko dahil sa mabilis na pagtibok nito at pumikit para pakalmahin ito. Nakakainis siya. That Daniel Marcos is such a playboy. Ang sarap mong sampalin dahil sa kalokohan mo. He's a womanizer. At marami na siyang dinadalang babae rito. At syempre, alam yun na ang nangyayari. Nakakarindi ang mga ingay nila na hindi talaga ako pinapatulog tuwing gabi. Masakit para sa akin yun dahil gusto ko siya. Yes, I like him. I like my boss. I love Daniel. Pero hindi niya alam na may pagtingin ako sa kanya. Ako lang ang nakakaalam dahil hindi pa ako handa na umamin sa kanya. At kung maaari lamang ay mapigilan ko pa ito dahil alam ko na sa huli masasaktan lamang ako. I'm not his type. I'm just his maid. At wala akong karapatan na umibig sa binata dahil sa laki ng agwat naming dalawa. Mabilis kong tinapos ang paglalaba ng malabundok na damit ni Daniel para makapagpahinga na ako. Grabe tong lalaking to. Dinaig pa ang babae sa dami ng damit na ginagamit. Partida 1 linggo pa lang to Pero akala mo makikipagsaba ka na to sa hiking. Mas lalong nagsulubong ang kilay ng dalaga nang marinig niyang malakas na salita ng babae na tila may ginagawa na namang kakaiba na nagmumula sa loob ng kusina. Araw-araw na lang ba may maririnig akong ganito? Nakakarindi na. Pinilig ko ang ulo ko at inayos sa mga ginamit ko sa labahan at pagkatapos ay pumasok na ako sa loob kahit na may naririnig akong kinaiinisan dito. Dali-dali akong naglakad at nilagpasan sila. Paakyat pa lang ako nang tawagin ako ni Daniel. "Hey maid," tawag nito. Umigting ang pangako habang nakatalikod sa kanya. Gustong-gusto ko siyang sumbatan ng, "Hey ka rin, at hindi maid ang pangalan ko. Babaero ka na nga, arogante ka pa."
Pero syempre hindi ko sinabi yon dahil baka masisante ako sa trabaho ko. Sayang ang sahod. Hindi ko rin alam kung paano ako nahulog sa kanya. Naiinis ako sa sarili ko. Masyado rin kasi akong hibang. Alam na ngang babaero, ginusto ko pa. Lumingon ako at ngumiti ng peke sa binata. Yes po sir. Saad ko. Hindi ako tumingin sa kanila at baka masuka ko nang wala sa oras. Tumingin na lamang ako sa itaas pero nakita ko sa peripheral vision ko na nakatingin silang dalawa sa direksyon ko. Nakaharap nga ako sa kanila pero sa iba ako nakatingin. Ipaghanda mo kami ng makakain. Dito kami kakain ng lunch. Dalian mo, huwag pa bagal-bagal. Seryoso na saad ng binata. Wow, makautos akala mo, si The Flash lang ako no? Tumango na lamang ako at pagod na umakyat sa itaas. Pagpasok sa kwarto ko ay nag-ayos muna ako saglit dahil puno na ng pawis at basa ang damit ko dahil sa paglalaba. Umupo ako sa gilid ng kama at tinignan ang larawan ng pamilya ko. Marahas akong napabuga ng malalim na buntong hininga. Nay, tay, at mga kapatid ko, magtitiis po ako rito para maitaguyod ko kayo. Kahit na magkakalayo tayo, huwag niyong kalilimutan na mahal ko kayo. Ingatan ninyo ang mga sarili ninyo. Mahina akong bulong. Si nanay ay isang tindera ng sampagita. Minsan naman ay katulong sa karinderya. Si tatay naman ay nasa bahay dahil pilay ito. Naaksidente kasi siya noon dahil sa pagbibisikleta niya. Nabunggo siya ng isang jeep at malalim ang natamo niyang sugat. Nakadahilanan ng pagkapilay niya. Sina Veronica at Kenji ang mga nakababata kong kapatid. Kambal ang dalawa at nasa edad na 10 na. Naramdaman kong tumulo ang ilang butil ng luha sa mga mata ko habang tinitignan ko ang larawan ng pamilya ko. Kuha ito ng graduation ko. Sobrang saya ko sa mga araw na to dahil kahit mamuhay kami sa kahirapan, nakapagtapos ako ng pag-aaral. Mabilis ko ang pinunasan ng luhang naglanda sa pisngi ko. Mapait ako ngumiti. Hinalikan ko ang litrato at inilagay sa side table. Kailangan ko pa palang bumaba at magluto. Ganito palagi ang gawain ko araw-araw. Kinakausap ko sila na parang nandirito lang sila sa tabi ko. Nagluto ako ng steak beef at spaghetti. Tinulungan pa ako ni Manang Elena. Inayos ko na ang hapagkainan at sakto namang narinig ko ang pagbukas ng pintuan mula sa itaas. Inangat ko ang tingin ko at nakita kong naglalakad na sila pababa. Nakaakbay pa si Daniel sa babaeng maarte. Nakita ko namang tinaasan ako ng kilay ng babae na to. Tataasan ko rin dapat siya ng kilay pero nakatingin sa akin si Sir Daniel kaya tumalikod na lamang ako at naglakad papuntang gilid. Tumabi ako kay Manang Elena. Pasalamat ka at nakatingin sa akin ang amo ko. Pero kapag once na hindi siya nakatingin sa akin, sigurado akong abot noo ang taas ng kilay ko kaysa sayo. Inisasaad ko sa sarili. Kumain na po kayo rito. Lalabas lang ako para ayusin ang hardin. Nagbawa ko at lumabas na papuntang garden para rin makalanghap ng sariwang hangin at hindi ko makita yung dalawang yun. Ang garden ay sa labas na talaga ng bahay. Pero may gate pa rin bago mo masilayan ang kalsada palabas ng village. Sinimulan kong alisin ang mga lantang dahon. Tinitigan ko ang tulips na paborito kong gawin. Tulips is my favorite flower. Ang ganda nyo naman at mababango pa. Sana nakakapagsalita kayo para may kausap at karamay ako rito. Pero okay lang dahil kapag nakikita ko naman kayo, natatanggal lahat ng inis ko. Mahina akong tumawa at diniligan sila isa-isa habang sumasayaw pa. Are you crazy? Napaigtad ako nang may biglang nagsalita sa likuran ko. Lumingon ako para tignan ito, pero napangangakot ng laki ang mga mata ko dahil sa nakita. Oh my God! Nasa langit na ba ako? Para makakita ng napakaamong mukha at sobrang binayaan ng kapugian? A handsome man who has a dark brown almond eyes is looking directly at me and has a playful grin on his lips. Ang gwapo at ang tangkad niya rin. Tanging nasagot ko, pero ngumiti lamang siya at humakbang palapit sa akin. Nahigit ko ang aking hininga. Ang bango rin niya. Hindi ko alam kung anong pangalan ng pabango ng lalaki, pero sobrang bango talaga.
na talagang nananatili ang amoy nito sa ilong ko at hindi nakakasawang amoy-amoyin. "You're talking to those flowers." Pakiramdam ko ay tumigil ang mundo ko nang tumawa ang binata. Tanging tingin lang ang ginawa ko sa kanya. Sino po sila?" Takang tanong ko, pero ngumiti na naman siya at inilahad ang kanang kamay nito sa harapan ko. Bumaba ang tingin ko roon. "Darwin Santos." Pagpapakilala ng binata. Hinawakan ko ng palihim ang garter ng short ko at baka malaglag ito. Kasi ba naman, makalaglag short ang ngiti niya. Pantay lahat ng ngipin niya, tapos may dimples pa. At sa tuwing ngingiti siya'y lumiliit ang mga mata niya. "Ikaw ba si Alexa? Katulong dito sa bahay ni Daniel?" Tanong niya. 2 beses akong tumango. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Hindi ko naman siya kilala. At ngayon ko pa lang naman siya nakita at nakausap. Hindi naman sa nagsusungit ako, pero hindi ako nakipagkamay sa kanya. Dahil nagtataka pa rin ako kung bakit alam niya ang pangalan ko. "Darwin, what are you doing here?" Seryosong saad ng pamilyar na boses. Paano kung malaman ni Daniel na lihim na umiibig sa kanya si Alexa? May pag-asa kaya ang dalaga na mahalin ito? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.